Mayang adlaw sa tanan. Ito yung shout out sa ating mga sa laging nanonood sa ating video. Sa inyong lahat, marami pong salamat sa inyong suporta. Ayun ako. Ngayon lang ako mag-react dito si kay Bongbong Marcos na sa Cebu noong nakaraang linggo. Nung pagkatapos ng lindol, di ba, na nandoon siya, na nakita naman natin na nagbigay din siya doon ng financial o ano pa yung mga ano niya doon. Although nakikita ko rin talaga maraming mga nag-criticize sa kanya, ang daming bumibirada sa kanya. Although normal ho yun na mangyari na pagkaroon talaga siya doon ng kritisismo kasi ang mga tao kasi naitanim sa kanilang utak ba ang nangyari kay dating Pangulong Duterte. Tapos itong nangyari doon ng eleksyon na halos ang kanya mga kandidato ay namunbon ba sa Cebu. So hindi rin natin pwede na ang mga reactions sa mga taga Cebu talagang solid ang suporta sa kanya. Although ang presidente, wala naman siyang choice talaga eh. Wala siyang choice. Kailangan talaga lunukin niya ang kanyang pride, ang kanyang kung ano man ang nasa isip niya noon kasi obligasyon niya yun na pupuntahan talaga niya ang Cebu, titingnan niya ang sitwasyon sa Cebu kasi siyang presidente. Kapag di siya pupunta noong time na yun, late man siya, i-compare kay VP Sara, late man siyang pumunta doon, ganun pa man, talagang pinuntahan niya at obligasyon ho yun sa national government na magpadala ng tulong. Kasi sa ganyang klaseng damage, sa ganyang klaseng mga sakuna, ay kailangan talaga ng national government. Hindi na rin kaya ng provincial government at saka sa mga local government. So, ang para sa akin noon, kahit pa hindi siya masyadong noong time sa eleksyon na hindi siya doon nagpapakita, pumunta siya doon, nagtago pa nga, di ba? Hindi siya nagpasabi doon sa Cebu, na pumunta pala siya doon sa Cebu. So, itong time na to, wala. Sabi ko na, no choice na. Kasi, kalamidad na ho yan eh. Na kailangan talagang titignan niya kung gaano kalaki yung ayusin. Kasi, mga infrastructure noon, sirang-sira. Hanggang ngayon, naka-tent pa yung mga tao na natutulog ganyan sa Cebu. So, ito yung video na kapag nasa politika ka, iba yung pagdating sa sakuna, iba yung pagdating sa pamumulitika, mag-iba talaga. Itong video na to na ito si Pambari 4 ay nagpasalamat kay PBBM. Hello. On that note, Mr. President, thank you so much for responding that evening of the earthquake, and to all the national agencies for being here right away and helping us with the rescue operations. To all the donors and the volunteers, thank you ever so much, Mr. President, and everyone from the bottom of our heart, from the provincial government. As they say, the national government cannot do it without the local governments. We cannot do it without our first responders. We cannot do it without our volunteers. So, as they say, we win as a team. We are a team. That is why we get to do the work. Basta tayo lahat nagko-coordinate, nag-uusap, mabilis ang pagdala ng rehabilitation, ng relief goods. Kaya basta nagtutulungan tayo. That is the effect of that. So, no thanks necessary. We are working together anyway for the betterment of the poor victims that we have had. All right. So, okay. Yes. On behalf of the City of Bugo, of course, I'd also like to express our deepest gratitude. And Mr. President, during the onslaught of the earthquake, our City Council convened to, of course, first of all, put our city on the state of calamity. And they also convened and came up with 2 resolutions to just make sure that we wrote down what it is we specifically need in the City of Bugo. And if I may, Mr. President, give the same 2 resolutions to you for your perusal. Thank you very much. And we're really very grateful for your visit. No, not at all. Sige, thank you. We will study this. I hope some of this we have already covered, but anyway, we will see kung ano pa yung kulang. Maraming salamat. Thank you, Mayor. Okay, thank you. Sa ganitong sitwasyon, di ba, na kahit pa magkalaban sila sa politika, itong si Pambari 4 ay nagkaroon din ng
sa kapartido to ni Bongbong Marcos, para sa yung kalaman ha. Nag-resign lang ito si Pambari 4 at lumipat sa PDP. Dati ho ito siyang ano daw. Yun ang nasa interview. Kung napanood niyo yung interview nito, na dati siyang ano sa People's Reform Program ba yon, yung kay Bongbong Marcos. Hindi ako sure kung ano talagang partido nito. So at least nandoon na ang kinampanya naman talaga ni ito si Pambari 4 ay si BP Inday Sara. So ano pa ang eleksyon noon? Palagay ko ito naman yung sinuportaan din ng mga taga Cebu eh. Ito si Bongbong Marcos. Nag-iba na lang to itong pumatong itong taon na to, ng eleksyon na to. Kasi gawa sa nangyari kay Tatay Digong. So hindi naman natin talaga yun po pwede na makalimutan ang nangyari, kaya umalsa sa galit itong taga Cebu. Ganun pa man ang mga opisyalis, iba yung ano nila, iba yung pakikitungo kasi nasa gobyerno kayo pare-parehas eh. Hindi naman yan kagaya na yun nga, nandyan yan, makatikim ng mga hindi magandang mga salita, may mga, nakikita ko rin naman talaga, may nagpo-post na hindi maganda. So, para sa akin, normal pa rin yun na ang mga tao hanggang ngayon galit. Pero para sa isang side na titingnan natin, at least man lang, yung presidente nandoon, presensya na mismo nandoon. Hindi ko na bumalik daw sa kanya. Ang ano ko talaga dito ay ang presensya niya dapat naman talaga eh. Although sabi ko nga, nauna pa si VP Sara doon dumating. Eh nung nauna nga ito si Bongbong Marcos ngayon, nasa ano pa to, sa Masbate. Ang pagkasabi pa nga niya doon, may lindol pa yata. Kung makita po ninyo, ang pagpunta po namin dito ay kasama po natin ang iba't ibang kalihim ng mga iba't ibang departamento na nandito upang magdala ng tulong dahil napakabigat ang pagkatama ng Opong dito, lalo-lalo na dito sa Masbate. Marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata. So, sa mga ganon, naisip niya na yon na ang dami niya ng ayusin itong administrasyon na to, na itong problema pa ngayon sa mga corruption, na kesyo siya daw naglabas nitong mga statement na to. Oo, siya talaga. Kaya lang, itong mga corruption na to, nagsimula rin naman kasi ito sa kanyang administrasyon kasi hindi masyadong nababantayan ang galaw dito sa mga sa ibang mga ahensya, sa mga politika. Kasi sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi talaga to sisingaw kasi nabantayan sila eh. O kaya natatakot sila gumawa ng hindi maganda. Kaya ito siya ngayon. Imagine, pag titingnan natin sa mga balita, saan ba nagsimula talaga ang korupsyon? Laganap na. Noong 2022, nagsimula hanggang ngayon, mas lumala itong 2025. So, nung pagpunta niya sa Cebu, makikita natin doon na ang mga tao naman talagang suportado, ang mga opisyalis sa Cebu. Hindi naman pwede na pakitaan mo ng Pangulo ng ng presidente na yan ng kakagaspang na ugali kasi pangit din naman kasi tingnan eh. So, ang importante talaga doon, sabi nga ni Bongbong Marcos, hindi kailangan kayo mag-thank you. Ang sa atin dito ay magtulungan tayo. Team tayo dito. O kailangan talaga sa ganong sitwasyon hanggang ngayon makikita pa rin natin ang Cebu na hindi yan basta-basta makakabangon sa mga ganitong sakuna kasi yung iba dyan, yung nag-antay na lang ng tulong sa gobyerno, kailangan talaga yan sa suportaan sa gobyerno hanggang ngayon. Sana nga hindi lang ni Gaskugon yung sinasabi niya na hindi niya iwanan ang mga naapektuhan sa mga kalamidad gagaya sa Masbate. Kasi ang sinabi niya sa Masbate nung pumunta siya, nakikita ko rin yung sinabi niya doon, magkaparehas lang din sa Cebu na hindi pwede na iwanan ito pag hindi kayo hindi kayo ma-okay konti. At least man lang makarecover ba. Tapos yung mga tulong na ganyan, hindi rin natin masigurado ang tulong nito kung makarating ba talaga ng updated sa mga nangangailangan ng tulong, lalo yun ang bumagsak yung mga bahay, hindi biro yun yung mawalan ka ng tahanan, ang mga bahay-bahay na yan. So, paabot ko na rin yung mga ng itong nangyari ngayon sa Cebu. Paabot natin yung mga pagdarasal na ang daming nawala ng
buhay, basta may nawalan din ng mga bahay, yung kailangan nila ng trabaho na sakahan, merong iba hindi na rin mapakinabangan kasi gawa ng sa lindol, galing sa lindol na napakalaking pinsala. Tapos pera talaga ang problema niyan. Kailangan din talaga makarecover yan ng full na recovery talaga yan sa lugar rin ng natamaan, sa bugo. Ay yung pera talaga yan at saka suporta sa mga tao na believe naman din ako pag ang mga Bisaya kasi hindi naman yan talagang tulong talaga, tulong yan hanggat kaya. Nakikita naman natin hanggang ngayon na ang daming tumutulong. So ganyan kasing klaseng sa ngayon sa kuna kailangan naman talaga tulungan yan kasi hindi yan biro mga ganyan yung mga tumitira ngayon sa mga tent, hindi rin yan basta-basta tumira ka ng tent. Imagine, puro plastic yan, ang init yan. Buti kung may aircon, may aircon ba yan? Wala. Electric fan, ewan ko lang kung may mga kuryente din yan ng dyan. Sana nga mayroon na magkaroon din ng kuryente para ang init pag sa tent, sa totoo lang. Tapos di natin alam pag naulan yan, yung mga iba niyan, baka tutulo pa. So ang daming maisip. So sa ganun na sistema sa gobyerno sa Cebu, lokal diyan sa Cebu, hindi po pwede yung hanggat na kahit nandiyan na sa problema, pairalin pa din doon yun ng politika. So at least man lang sa time na yun, nakikita natin na unite sa sandaling yun ang mga lamat na dapat sana nga tuloy-tuloy kapag ganito kasi ang administrasyon Bongbong Marcos naman talaga pagdating sa Cebu saka sa Mindanao, di naman talaga siya, tagilid naman talaga siya doon. Sana nga lang walang mangyari ng ulit ng ganito kasi alam natin kapag halimbawa sa Mindanao mangyari, wag naman sana. Mahirapan siya talaga kasi ang Mindanao mas lalong alburuto ang kanilang pag-iisip o ang kanilang galit dito kay Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi naman talaga maganda yung ginawa niya kasi dito. Pero ganun pa man, ayan sila. Bawat isa sa kanila, yung provincial government, nakapagsalamat, si Bongbong Marcos, nakapagsalamat din. At least ganun bagay na yun. Nakikita natin na sila. Humilom sa time na yun na kailangan talaga. Okay, salamat.